sapagkat hindi po natin pwede na basta-basta baliwalain yung revelation ni Congressman Saldico. Ulitin ko hindi po hero si Saldico. Subalit, pinatunayan lamang niya na hindi siya yung most guilty. Matagal ko na hong sinasabi sa inyong lahat, if there is someone who is most guilty into the systematic corruption that we have all been witnessing in this Marcos Jr. administration, it's no less than, none other than, the most guilty is none other than Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit? Inirmahan po niya yung taunang budget natin. Noong 2024 na lang, meron na pong lintik na daang bilyong pisong insertion. Ngayon pong 2025, sinabi na po natin, nag-file na po tayo ng kaso, wag mo sanang pirmahan yan. 2024 pa Disyembre, nangangampanya na tayo, wag mong pirmahan yan. Wag kang matakot na magkaroon ka ng reenacted budget sapagkat illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional. Yung panukalang budget na nagmula dyan sa mga blankong bicameral conference committee report ng 19th Congress, hindi ba? Ang chairman ho noon ay si Saldico, yung chairman ng appropriations. Kaya nga siya ay ngayon sinasabi wala raw credibility. Pambubudol po yan ng Marcos Jr. administration. Paano mo sasabihin walang credibility si Saldico? 3 taon mong siyang ginawang chairman ng appropriations. 3 taon po siyang chairman ng appropriations sa ilalim ng 19th Congress, sa ilalim ng pamumuno ni Martin Romualdez, dating speaker, first cousin ng kasalukuyang Pangulo, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Paano nila sasabihin, sinungaling ito, walang kredibilidad ito, bata nyo si Saldico. Fast forward today, sunod-sunod na pong nagbabagsakan yung kanilang mga haligi. Hindi po haligi ng pamahalaan, haligi ng korupsyon. Daming nag-submit ng kanilang resignation at pati yung Yusek Adrian Bersamin na tinuturo din na katandem or kung may Batman at Robin, merong Trigib at Adrian Bersamin. Yan po ay nagbitaw at nagbitiw, nag-file ng kanilang resignation. Pero kagaya ni Secretary Manny Bonoan, mamamayang Pilipino, patuloy tayong mga lampag. Hindi porke ikay nag-file ng iyong retirement o resignation, ikaw ay absuelto na. Si Manny Bonoan, hindi pinatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Manny Bonoan ay hindi man lang pinatatawag o pinatawag at kinasuhan ng budol na ICI. At ang pinakabalala, si Manny Bonoan nakalabas na po ng bansa. Ganyan din ba ang gagawing skema para kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman? Ganyan din ba ang estilo nung DepEd Undersecretary Trigib Olivar kung saan meron siyang sweetheart deal with former DBM Secretary Mina Pangandaman? Ganyan din ba ang gagawing storya o estilo o eskema ni Yusek Adrian Bersamin? Ang balita ho sa Malacanang, may mga kasama pa hong assistant secretary level itong si Adrian Bersamin. Malaki ho yung allocation ng assistant secretary na kasabwat ng Adrian Bersamin. Binubulang ho natin yung mga dokumento, humihingi lamang po tayo para maipakita natin sa inyo kung sino itong mga ASEC na kasabwat ni Adrian Bersamin. Tagos na po sa tarangkahan ng Malacanang itong level ng korupsyon. In fact, nasa loob na ng Malacanang ang korupsyon. Tahasan at direktang itinuro na si Bongbong Marcos na may 100 billion pesos insertion as per Congressman Saldico. At nag-deliver siya, nakita na panood naman ho nating lahat yun. Nag-deliver po si Saldico base sa kanyang pahayag ng 25 billion pesos sa palasyo.
Alright mga kababayan, so magre-reaction video lang tayo dito sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez, no, kung saan binanatan niya po itong administrasyon ni Bongbong Marcos at ito nga pong naging pahayag ni Congressman Saldico na dapat nating hindi ipagsawalang bahala itong kanyang revelasyon, no, na isinapubliko or isinalaysay nung mga nakarang araw. Dahil kung i-analyze nga natin mga kababayan ng mabuti, itong si Congressman Saldico ay 3 taon naging chairman po ng appropriation, no, diyan po sa mababang kapulungan. Under po yan ni dating former House Speaker Martin Romualdez. So kung sasabihin na natin diretsahan, siya nga po ay kumbaga bata ng administrasyong ito. Kasi kung makikita nyo noon, no, yung mga pag-uusap nila House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga congressman dyan sa House, kuwang-kuwa yung inis natin, 'di ba? Kung mapapansin ninyo na sila yung laging parang laman ng balita. At yun nga, ito na nga pong panahon ngayon na nagkakagipitan na po ay kumanta na po itong si Congressman Saldico, no? At itong kanyang mga naging salaysay, although wala pang ebidensya talaga, no, na magpapatunay at wala pang pinal na judgment na ito po talaga ay may katotohanan, still allegation lang po itong mga sinabi niya. Kahit na alam na po ng taong bayan yung mastermind, kasi kumbaga tayo po naghihintay na lang tayo talaga kung sino yung mga mapapangalanan, sino ba yung mga mapapakulong. Yun na lang yung hinihintay natin, no? Hindi naman tayo pinanganak kahapon para tayo ay maniwala basta-basta lamang po sa mga napapanood at nakikita natin sa mga mainstream media at sa social media. So marunong na din po ang taong bayan na manuri, no? At alamin kung ano ba talaga yung kwento, no, sa likod netong napakalaking korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Kaya para sa akin mga kababayan, mas maganda sanang ginawa ni Congressman Saldico kung gusto niya talagang ituro kung sino yung mga mastermind. Kasi parang pinapalabas niya dito na hindi siya yung most guilty, no, at meron pang pinakamataas sa kanila. So kung tinuturo niya talaga itong Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na di umano'y may kinalaman dito po sa kaanumalihang nangyayari po sa budget ng Pilipinas o sa pondo ng Pilipinas, dapat pasumpaan niya, no, ang kanyang mga naging salaysay at talagang ano siya, manindigan na siya. Kumbaga kasi eto na yun eh. Kumbaga lubos-lubusin mo na. At ang hindi ko lang naman kasi nagustuhan yung inano niya pa, hinati-hati niya pa yung video niya. Kumbaga ni-splice pa yung video niya na sana inilabas niya na lang ng isang labasan para mas naintindihan na ng mga taong bayan kung ano talaga yung nais niyang iparating. So para kasing naging controversial pa talaga ng bongga itong pag-ano niya, pag-amin niya, 'di ba? So ayun, sa kabilang banda kung maiisip mo din naman, syempre kung talagang malaki na yung threat sa kanyang buhay o marami yung threat sa kanyang buhay, takot talaga yan pumunta dito sa Pilipinas dahil napaka-risky na nga po ng kanyang buhay, no? Kaya hindi din natin masisisi itong si Saldico kung bakit siya nagtatago ngayon. At sa katunayan nga mga kababayan ay meron na pong warrant of arrest laban po dito kay Congressman Saldico. At kanina nga po may nakita kong balita na isa-serve sana tong warrant of arrest sa kanya pero hindi po siya naabutan dun sa kanyang address na tinutuluyan, no. At hanggang ngayon parang magsasagawa ata ng parang manhunt ganon yung nabasa ko dito sa sa social media para siya ay tugisin, no, at mapanagot sa kanyang mga kasalanan. Pero kung noon, mga kababayan, mapapansin ninyo na yung hindi pa nagsasalita si Saldico, talagang wala tayong marinig, no, hindi nila mapauwi dito sa Pilipinas, hindi nila mapilit na umattend sa mga investigasyon. So ngayon na nagsalita itong taong to, talagang ginigipit na po nila. So hindi natin alam kung ano yung ah, nasa likod netong nangyayari na 'to. Pero one thing for sure, hindi natin puwedeng i-disregard itong sinabi nga po ni Congressman Saldico dahil unang-una sa lahat naging malapit po siya sa former House Speaker ngayon na si
Martin Romualdez na nasasangkot din po dito sa maanomalyang paggamit ng flood control. But then again, hindi pa po yan na napapatunayan na talagang itong mga sinasabi ni Saldico ay may katotohanan. Pero kumbaga kung iisipin ninyo yung sinalaysay nitong si Orly Gotesa, kalintulad po at pinatotohanan po nitong si Congressman Saldico. So ang tanging paraan na lang yan mga kababayan ay mag oath taking siya at sumpaan niya yung kanyang mga naging salaysay para mas maging matibay, no? At talagang mabigyan na po ng hustisya ito pong nangyari sa ating budget at mga kababayan po nating nagbuwis ng kanilang mga buhay dahil po dito sa maanomalyang paggamit po ng flood control projects. Again mga kababayan, sa prinsipyo kasi ng batas natin, may tinatawag kasi tayong presumption of innocence. So ito yung umiiral sa ating batas na kung saan hindi mo pwedeng sabihin kasing guilty yung isang tao hanggat hindi napapatunayan yan sa hukuman. Kaya ang gusto talaga natin is malaman na po yung katotohanan at maipakulong, no? Isa lang naman yung adikain natin dito at kagustuhan yung mapanagot yung mga mastermind talaga at walang sisinuhin, no? Kahit nasa pinakamataas pa sila o makapangyarihan pa sila, dapat silang magbayad sa kanilang mga ginawa at ibalik nila, no, yung kanilang mga ninakaw upang nang sa ganun ay mapunta talaga yon sa mga proyekto na dapat nating mapakinabangan kagaya po ng flood control, healthcare system, education, infrastructure, no, na talaga namang kinakailangan po talaga ng isang bansa para masabi na maganda ang takbo ng ating ekonomiya at maganda ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino. So kung gusto niyo panoorin mga kababayan yung kabuuang live ni Attorney Vic Rodriguez ay bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page para mas maintindihan niyo po yung kabuuang konteksto ng aking mga sinasabi at kanyang sinasabi. Again, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.